Buongiorno, magandang umaga and muli po ay binabati ko ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. And muli po, recording live dito po sa Padova, Italy. And of course, binabati ko po ang lahat ng mga kapatiran at mga elders po natin, no? Mga pastors. Pastor Rod, thank you. And Pastor Charles, no, sa pag-handle ng ating church at patuloy na maayos ang ating simbahan. Praise the Lord. And siyempre, binabati ko din po ang lahat ng mga elders po natin at ang lahat ng mga leaders po ng ating church. And siyempre, lahat ng kapatiran nandito ngayon. And sa aking may bahay, Sister Tata. And sa mga bisita din po natin ngayong araw na ito, I greet you in the name of Jesus Christ. Now, patuloy po tayo sa ating pong pinapag-aralan and nung nakaraang linggo ay pinag-aralan po natin ang highlights ng wilderness journey after the tabernacle plan. And nag-end po tayo sa hindi magandang kalagayan dahil nga po sa masamang report ng 10 spies at 2 lamang ang nagkaroon ng report na may pananampalataya sa Diyos. And yan po ang ating dudugtungan ngayon, ang nagiging epekto dahil nagalit po sa kanila ang Diyos. No, dahil nga po sa kanilang pagiging faithless. Ayun, natakot sila doon sa kanilang mga kalaban. Praise the Lord. And siyempre po ay saglit lamang. Okay. So part 2 na po tayo ng highlights in the wilderness. And nasa Kadesh Barnea pa rin po sila. At yan po ang Kadesh Barnea. Yan po ang area na yan. Diyan lamang po sila nagpaikot-ikot. Praise the Lord. And ito po ang ating Kadesh Barnea. Na ngayon, ito na po yung itsura niya. And actually, medyo marami rin pong mga pananim dyan dahil dumadaan po dyan ang isang ilog, no? Dyan sa Kadesh Barnea. And God decided that Israel cannot enter the promised land in this place. No? Dito na. So, ito yung kadugtong ngayon. Dahil nga sa ginawa nila at hindi sila nanampalataya, ay nag-decide ang Diyos na hindi na sila pasok sa promised land. No? And ano ba ang dahilan? Ang dahilan ay Israel murmured and complained before God. Now, basahin po natin sa Numbers chapter 14 at basahin na po natin ang diretso sa Tagalog para inyo po maintindihan. Ngayong umaga, medyo magkaroon po muna tayo ng parang storytelling po dahil ito po ay kwento at history na nangyari. At dire-diretso lang po nating basahin at ating pong abangan ang mga bagay na dapat kapupulutan din po natin ng ating mga aral. Verse 1 ng Numbers chapter 14, nalungkot ang buong bayan ng Israel at magdamag na nag-iyakan. Yung iyakan nila na yan at nalungkot ang buong bayan ay dahil yan sa report ng 10 spies, no 10 nagmanman doon sa Kanaan at ang report nila ay napaka-negatibo. So sabi nila okay naman ang lugar kaso malalaki yung mga tao mo, para lang tayong mga balang, no, grasshoppers lang tayo sa paningin nila. And yun ang sabi nila kahit anong gawin natin hindi natin sila kakayanin. Binawi ito ni Caleb at saka ni Joshua, however hindi po ito pinakinggan ng Israel kaya sila'y magdamag na nag-iyakan. At nagbulungan sila laban kay Moses at kay Aaron. At sabi nila,
mabuti pang namatay na tayo sa Ehipto o kaya'y sa ilang. Kaysa tayo'y patayin, verse 3, ng ating mga kaaway sa lupaing pinagdalhan sa atin ni Yahweh at bihagi ng ating asawa at mga anak. Mabuti pa'y bumalik na tayo sa Ehipto. At nag-usap-usap sila na pumili ng isang leader na mangunguna sa kanilang pagbalik. So, imagine ka, no? Despite na niligtas na sila ng Diyos mula sa mga Egyptians, nahati na yung Red Sea, pero pagdating dito, ganun pa rin, ano, nawalan pa rin ng pananampalataya. At sabi niya, bumalik na tayo, pumili na tayo ng bagong leader at para makabalik tayo sa Egypt. At nagalit ang Diyos. Doon po ay sobrang tumaas ang temperatura at galit na galit ang Panginoon. Anong sabi ng Panginoon sa verse 11? At sinabi ng Panginoon kay Moises, hanggang kailan hahamakin ako ng bayang ito at hanggang kailan hindi sila mananampalataya sa akin sa lahat ng mga tanda na aking ginawa sa kanila. Ito po yung last verse na ating pong binasa dahil pinutol ko po yung sa gitna nung nakaraan dahil para lamang po sa ating conclusion. However, ito na ngayon ang resulta ng galit ng Panginoon. Resulta ito ng pagreklamo ng Israel at kaya sabi nga ng Panginoon, hanggang kailan ako hahamakin ng bayang ito at hanggang kailan hindi sila mananampalataya sa akin sa lahat ng mga tanda na aking ginawa sa kanila. So dito natin makikita ang isa sa mga karakter ng Panginoon at dapat maintindihan natin mga kapatid na as far as God is concerned, He wants us to trust Him. He wants us to kumbaga magkaroon tayo ng matibay na pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. And nagagalit ang Panginoon kapag ito'y hindi natin actually na nagagampanan. At sabi nga rito, aking sasaktan sila ng salot at hindi ko sila pamamanahan at gagawin kita na isang bansang malaki at matibay kaysa sa kanila. So sabi ng Diyos, ikaw na lang, no? Sa iyo ko na lang kunin. Hindi ko na sila papansinin. Sa iyo ko na lang kukunin ang isang bansa na mas malaki, mas matibay pa sa kanila. Pero anong sabi ni Moses sa kanila, no? Iyon ang tinatawag natin na the power of intercession. Ito na ngayon mga kapatid ang isang aral na makita natin. Paano mababago ang mga masamang bagay, ang hindi tama at ang hindi ika nga ay magandang kalagayan sa pamamagitan ng intercession. Ang intercession ay maraming beses po na nababago ang judgment ng Diyos, nababago ang desisyon ng Diyos dahil merong isang namagitan sa Diyos at saka sa tao para humingi ng kapatawaran at pagbabago ng desisyon ng Panginoon. Kaya po kuminsan mga kapatid, kapag meron din tayong mga naramdaman na hindi sa ating mga kaibigan, for example, sa ating mga kakilala, kahit sino, ano po, pwede po tayo mag-intercede. Sa mga taong gusto nating maligtas, pwede po tayo mag-intercede. Yun po yung may kapangyarihan po ang intercession. At ito ang sabi ni Moses, ano? Ito'y si Moses kasi kasama ito sa kanyang karakter bilang the meekest man on earth na kahit na itong mga Israel na ito ay lumalaban sa kanya, ay pagdating sa galit ng Diyos, ay nakikiusap pa rin siya na huwag ibuhos ng Diyos ang galit. Itong sabi ni Moses, sumagot si Moises, malalaman ng mga Ehipsyo ang gagawin ninyong yan. No? Makita ninyo, no? Kinausap ni Moses na parang kaharap niya ang Diyos. Alam pa naman nila na ang Israel ay inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Makita ninyo, sabi niya, huwag mong gawin yan, Panginoon. Kasi malalaman ng Egyptians. Alam pa naman nila, no, na ang Israel inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan.
At kung ito'y sabihin nila sa mga taga-Kanaan, alam din ng mga iyon na ang Israel ay pinapatnubayan ninyo. So alam nilang kayo ay harap-harapang nagpapakita sa Israel at ang bayang ito'y inyong pinapatnubayan sa pamagitan ng haliging ulap kung araw at haliging apoy kung gabi. Alam niyo ba kung ano ang ginawa ni Moises? Ni-remind niya ang Diyos. Ni-remind niya ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ni-remind niya ang Diyos sa totoong karakter ng pagka-Diyos. So makita natin dito mga kapatid na there is power actually when you intercede in between. Maganda na doon ka nagre-rely sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, ano na ang mga naipangako ng Panginoon? Ano ang mga sinabi na ng Panginoon? Dahil hindi niya pwede baguhin yon. I-remind mo yun sa Panginoon, ano? So yun yung pinakamagandang pamamaraan actually para makuha mo yung pabor ng Diyos at ang sagot sa iyong mga panalangin ay kumbaga titingnan mo kung sasabihin mo sa kanya na ito sinabi mo Panginoon, pinangako mo ito sa akin, pinangako mo ito sa amin, ano? So yun yung sinasabi natin, no, na the more you know about the promises of God, the more you are well versed in the Word of God, the more na effective ang iyong mga prayers, effective ang iyong mga pagsusumamo sa Panginoon dahil gagamitin mo ang mga salita ng Diyos sa kanyang harapan mismo at hindi tatakas ang Panginoon, hindi siya tatalikod sa anumang kanyang sinabi, mga kapatid. At sabi pa rito, kung lilipulin ninyo sila, sasabihin ng lahat na nilipol ninyo ang Israel sa ilang sapagkat hindi ninyo sila kayang dalhin sa lupaing ipinangako ninyo sa kanila. So, very personal, ano? Makita natin dito, very personal. That this is one of the proper way to get results from our prayers. Make your prayers personal. Make your prayers specific. Make your prayers kumbaga, a reminder of God's words and promises sa kanyang mga pinili. So ngayon, ang sabi nga rito sa 17, kaya nga isinasamo kung minsan pa ninyong ipakita ang inyong kapangyarihan tulad ng sinabi ninyo noong una. Iyon, nakita nyo. Yung sinabi ng Panginoon, the Word of God, yung nabanggit na ng Panginoon, hindi na po pwedeng mabago, hindi na po pwedeng mabawi. Kaya yun ay magaganap. So sabi ni Moises, katulad ng sinabi ninyo nung una, si Yahweh ay hindi madaling magalit. Sabi mismo ng Diyos yun, no? Hindi ako madaling magalit, mahabagin at handang magpatawad. Subalit hindi niya ipinagwawalang bahala ang kasamaan sapagkat ang kasalanan ng mga magulang ay kanyang sisingilin hanggat sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Now, makita ninyo yung pananalita rito ni Moses na una ay ni-remind niya ang Diyos sa kanyang binabanggit tungkol sa kanyang sarili kasi hindi naman po natin kilala ang Diyos hangga't hindi po niya sinabi. So lahat tayo nakakilala sa Diyos dahil lang po sa Word of God. Pero sinabi rin ni Moses na alam ko na hindi mo naman pinapalampas ang mga kasamaan at maging ang kasalanan. So kumbaga parang bawi lang, no? Binabawi lang. And pero naghihingi siya na palampasin ng Diyos ang kasalanan ng Israel. Pero sabi niya, alam ko na hindi naman lumalampas sa iyo ang mga kasamaan ng tao. At maging hanggang sa pangatlong lahi, pang-apat na salinlahi nga inaabot pa ng galit ng Diyos, no? Paniningil ng Diyos. Now, sabi ng verse, nga Yahweh, kaya nga Yahweh, patawarin na ninyo ang mga taong ito at patnubayan sila tulad ng inyong ginagawa mula nang sila'y ilabas ninyo sa Ehipto sapagkat kayo ay Diyos ng pag-ibig at handang magpatawad sa mga nagkasala. So, ayan binigyan tayo ng magandang lesson of, sa prayer ni Moses kung paano maging effective ang ating mga
prayers. Una ay remind mo ang Panginoon sa maging epekto kung wari hindi kanya pagalingin, kung wari hindi niya sagutin yung panalangin, di ba? I-remind mo ang Panginoon, Panginoon, wala namang mangyayaring ano ba ang pabor sa iyo kung hindi mo ako sasagutin, di ba? I mean, sometimes it can bring the attention of God, and pagkatapos ay sinabi niya na ayon sa iyong mga sinabi, may nangako ka na ikaw ay Diyos na hindi mabilis magalit, no? So yung karakter ng ating Panginoon at ang kanyang mga salita, at banggitin na rin natin dahil ang Diyos ay mapagmahal, mapagpatawad sa mga nagkasala. And remember na maging ang ating Panginoong Hesus ay nabago ang kanyang pananaw or decision dahil doon sa babaeng naghingi, no, ng kagalingan sa kanyang anak. At sabi niya, hindi po pwedeng ibigay sa mga baboy ang pagkain ng anak. Anong sabi ng babae? Totoo, sa aso pala, sorry. Sa aso ang pagkain ng mga anak. Anong sabi ng babae? Totoo yun, Panginoon. Subalit kumakain din ang mga aso sa mga nahuhulog na pagkain ng mga anak. So, lumabas, ang sobra lang, Lord. Ang hindi lang nila tinatanggap, yun na lang ang amin. At nakita, sabi ng Panginoon, wala pa akong may nakitang ganong klaseng pananampalataya dito sa Israel. Ganon din po yun, no? Sa centurion, na kung saan ay sinabi niya rin sa Panginoon na sabihin lang ng Diyos, ng Panginoon, at mangyayari dahil kagaya niya ay sumusunod sa kanya sa kanyang mga utos, ang kanyang mga alipin. And so nakita din ng Diyos. So that's the way we deal in our prayers with God, no? Make it personal. Kausapin niyo siya na parang hindi kaya nga galit ang Diyos doon sa yung mga paulit-ulit na parang wala na sa isip mo, wala sa puso mo, parang wala lang, no? 'Di ba? Basta makapanalangin lang tayo. Pero maganda na parang nangungusap ka sa kanya, kinakausap mo siya personal kung ano ang iyong gustong sabihin. Now ngayon, sinabi ni Yahweh, dahil sa panalangin mo, pinapatawad ko na sila. Di ba? Nakita ninyo kung ano ang epekto ng panalangin ni Moses, at ito ay ang power ng intercession. Dahil sa panalangin ni Moses ay pinatawad sila ng Diyos. That's the power of intercession. Now, nandito tayo sa the curse of unbelief and the blessing of faith. So there is a blessing if you have faith, and there is a curse if you always have unbelief. Yun po yung lagi nating struggle, ano po, ang hindi magiging mananampalataya. Now, ayon sa nangyari, ito ang tandaan mo, sabi ng Panginoon, no? Hanggang ako'y buhay, di ba? Pinatawad ng Diyos, sabi niya, sige, dahil sa panalangin mo, sabi niya kay Moses, ay palampasin ko ito, di ba? At patatawarin ang Israel. Pero, dahil sa ginawa nilang unbelief, meron pa rin silang dapat na babayaran. Itong sabi ng Panginoon sa verse 21. Hanggang ako'y buhay at nalulukuban ng aking kaluwalhatian ang mundo, isa man sa mga nakakita ng himalang ginawa ko ay hindi makakapasok sa lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Paulit-ulit nila akong sinusubok at hindi nila ako sinusunod. So, ang nagiging epekto, dahil hindi sila nananampalataya sa Panginoon, hindi na sila makapasok sa Promised Land. Now, ngayon, sa mga may pananampalataya naman, kagaya ni Caleb at saka ni Joshua, ngunit, sabi, si Caleb na aking lingkod ay naiiba sa kanila. Sumunod siya sa akin ng buong katapatan, kaya
makakapasok siya sa lupaing iyon, pati ang kanyang angkan. So, hindi lang nabanggit dito si Joshua, pero siyempre kasama po si Joshua doon kasi si Joshua at si Caleb lang ang nanindigan na sa tulong ng Panginoon ay kakayanin nila ang Kanaan. And so, dahil nga dyan, no, ang ating pananampalataya ay may malaking epekto maging sa ating mga angkan, maging sa ating mga anak, maging sa sunod na mga henerasyon. Ang iyong pagtayo sa Panginoon ay may malaking epekto, mga kapatid. Kaya kung ikaw ay bumigay ngayon, ang mga blessing na papunta sa iyong mga angkan ay mawawala din, mafo-forfeit din. So yun po yung kalagahan na itong si Caleb ay dahil sa kanyang pananampalataya, siya po ay na-elevate. Hindi naman siya kilala nung prior nito. Di po ba? Siya po ay nakilala lamang dahil ang kanyang pananampalataya ay naipahayag po niya, no? At naipakita niya kasama ni Joshua. Now, pagkatapos lamang nito ay nagkaroon ng isa na namang pangyayari at ito naman ang rebellion ni Korah. Si Korah ay isa sa mga Kohathite na siyempre ibig sabihin kamag-anak din ni Aaron at saka ni Moses. Kasi si Moses at saka si Aaron ay galing sa tribu ni Levi pero sa anak na si Kohath. Ayan, Kohathite din itong si Korah. Anong nangyari? Basahin natin. Now remember, no, ang Numbers 15 kasi ay reminders lamang, no, ang chapter 15, reminders kung anong gagawin nila doon sa Promised Land. Pero ang isang event that follows right after ng isang hindi magandang reaksyon mula sa Diyos actually para sa kanila, abay nadagdagan pa. At ito ay sa pamamagitan ni Korah. Ano naman ang nangyari dito? Basahin natin ng dire-diretso. Ano po? Nag-imagsik laban kay Moises si Korah na anak ni Izar at apo ni Kohath na anak ni Levi. Kasama niya sa paghimagsik na ito sina Datan at Abiram na mga anak ni Eliab at si On na anak ni Pelet na pawang buhat sa lipi ni Reuben. Verse 2, may kasama pa silang 250 katao, 250 men, na pawang kilala sa bayan at mga pinuno ng kapulungan. Kumbaga, hindi lang sila, may 250 princes pa na nakumbinsi itong si Kohath, si Korah, no, si Korah. Nakumbinsi niya, no. Ang 250 princes. Wow, grabe, no? Ang dami. Princess pa lang 250 na. Siyempre may mga pamilya pa yan sa ilalim nila. No? Anong sabi nila? Hinarap nila sina Moses at Aaron at sinabi, sobra na yung ginagawa ninyo. Lahat ng nasa kapulungang ito ay nakalaan kay Yahweh at siya ay nasa kalagitnaan natin. Bakit itinataas ninyo ang inyong mga sarili? Ang inyong sarili higit pa sa kapulungang ito. Yan. So, nang reklamo naman nila dito, yung parang si Moses na lang lahat ang nag-decide. Pero kung tutusin mo, matindi na nga ang sakripisyo ni Moses no, sa kanila. Pero hindi nila nakita yung mga sacrifices ni Moses na yun. Na nakikita nila yung mga kakulangan ni Moses, yung mga pagkakasalan ni Moses, yung kakulangan ni Moses, yung pagkakamali ng mga posible sa mga sinasabi ni Moses sa kanila, no, na wala silang may nakita na magandang bagay dito kay Moses. Samantala, kung ating titingnan, maraming beses na dapat patay na sila, pero dahil kay Moses, buhay pa rin sila hanggang ngayon. At ang kanila namang issue dito is that na parang kayo na lang ang may authority dito. Oh. Sabi niya, pero ito, ginamit niya pa dito kay Yahweh. Anong sabi niya? Sobrang na yung ginagawa niya. Lahat ng nasa kapulungang ito, nakalaan kay Yahweh. So, parang, parang naman to kay Yahweh, di ba? Hindi naman niya kinakalaban si Yahweh, di ba? Si Moses lang. Sa kalagitnaan. Kasi lumalabas nga, parang sabi niya, okay, Yahweh naman to. Bakit sino ba parang nagmamalaki tayo rito. Parang yun ang kanyang issue. Pero mga kapatid, despite na parang binubula pa niya si Yahweh dito, yung Diyos, at ang tinutukoy niya actually si Moses, ito po ang nangyari. Nang marinig ito ni Moises, nagpatira pa siya sa lupa. Sinabi niya kina Korah, bukas ng umaga, ipapakita sa inyo ni Yahweh
kung sino ang tunay na nakalaan sa kanya at kung sino lamang ang maaaring lumapit sa kanya. Ang makakalapit lamang sa kanya ay ang kanyang pinili. So sabi ni Moises, o sige, bukas malalaman natin, ipapakita sa inyo ni Yahweh. Naka-ready naman si Moises at sabi niya, kung hindi naman ako ang pili ng Diyos at kayo, hindi kayo. No? Pero kung ako naman ang pipiliin, parang lumalabas, paparusahan kayo. Yun ang gustong mangyari ni Moises. Now, sinabi niya kina Korah, ganito ang gawin ninyo. Kumuha kayo ng lalagyan ng insenso. Kasi di ba yun ang saserdote lang ang pwedeng magbitbit ng lagayan ng insenso, papasok doon sa tabernakulo. Ang mga Levites, hindi po pinapayagan ang mga Levites. Sila po ay taga-ayos lamang once na ang tabernakulo ay aalis at saka isi-set up. Pero ang mag-officiate sa loob ay mga saserdote lang. So sabi ni total yan ang gusto nyo, kayo naman dito magiging saserdote, kayo naman ang o di maglagay kayo ng insenso. No? Bukas, sabi niya, lagyan ninyo ito ng baga sa harapan ni Yahweh sa kalagyan ng insenso. Kung sino ang tunay na nakalaan kay Yahweh, ang siyang pipiliin niya. Kayong mga Levita ay sumusubra na. Ayun, pareha sila. No? So sabi nila kay Moses, sobra ka na Moses. Sabi naman ni Moses, sa kayo sumusubra na kayo parang wala na kayong minsan nakakapagod din sa leader mga kapatid na wala na pong may nakitang tama sa isang leader. For example, puro na lang yung mali niya lahat naman ng kanyang ginagawa ay para sa gawain, kumwari para sa tao, para sa kongregasyon, pero hindi nakikita yon ang nakikita lamang ay yung kakulangan at yung maaring mga pagkakamali. So, yun po yung problema dito at nagiging issue dito. Kung tutuusin, napakababaw lang naman na ito ng mga dahilan. Pero, maaring magaling magkumbinsi itong si Korah kasi 250 princes ang kanyang nakumbinsi na lumaban sa kay Moses at saka kay Aaron. Hindi ko nga alam dito, wala nga may nagpahayag. Siguro sila ni Caleb lang, sila si Joshua yung nagpahayag na kay Moses kami. Pero yung the rest, talagang halata na siguro yung iba ay tahimik lang. Pero yung iba vocal, very vocal talaga, nagsisigawan posible yan at sinasabi sa mga nakita ninyo, unfair to sa atin, parang gano'n, So ngayon, sinabi rin ni Moses sa kanila, makinig kayong mga Levita. Okay? Alam niyo ang mga Levita, tatlo po yan Kohatites, Merarites, Gersonites. Sa Kohat, kinuha ang magiging saserdote at yun ay sa lahi lang ni Aaron. Okay? At saka si Moses yung leader. Yun. Magkapatid kasi si Aaron at saka si Moses. Okay? Para malinaw. Now, verse 9. Hindi pa ba kayo nasisiyahan na kayo'y pinili ni Yahweh upang maglingkod sa kanya sa tabernakulo upang paglingkuran ang bayang Israel? Kumbaga para bang, ano ba bang hinahanap ninyo? Ano ba talaga ang gusto nyo? Hindi pa ba kayo nasisiyahan? Pinili na nga kayo ng Diyos para mamuno dyan. So, ibig sabihin, parang elder kasi ang kanilang, ang kanilang status dyan, parang sila yung, kumbaga, siyempre, mga prinsipian sila, itong grupo na ito, and siyempre leader sila and may mga gawain sila at napakahalaga naman po ng kanilang gawain actually sa tabernakulo. Tatlo nga yang kapamilya na magkakaiba ang ang assignment dahil napakalaki nga ng assignment at sila ay nabubuhay naman sa ikapo din ng Israel sa ikapo ng Israel sila nabubuhay. So kung anong tinatanggap ng mga saserdote, tinatanggap din nila. Kung tutusin, pantay nga di ba? Kasi pantay-pantay yan sa kanila na binibigay. So ngayon, sabi nga ni Moses, hindi pa ba kayo masaya niyan? Sabi nito, kayong mga Levita ay ibinukod na ni Yahweh upang maglingkod sa harapan niya. Bakit nais ninyong agawin pati ang pagiging saserdote? Kumbaga, yan, may ministry naman kayo. Bakit kailangan niyong agawin? Desisyon ng Diyos yun. Kanino ba desisyon? Di ba, Diyos lang naman nagsabi. Pero parang gano'n naman, di ba, lahat tayo para naman kay Yahweh. Bakit kayo parang naiba kayo? Parang gano'n ang kakitid yung utak ni Korah. Dahil sa hangad ninyong iyan ay naghimagsik kayo labang kay Yahweh. Sino ba si Aaron upang inyong paghimagsikan? Yun nga, para bang
Sino ba kami? Ba't magkaganyan kayo? Ang nagsabi niyan ay ang Diyos, ang nag-ordina niyan ay ang Diyos, ang nag-set up niyan ay ang Diyos. Anong kino-question mo? Ano bang gusto mo pang mangyari? Hindi naman sila ni Moses at saka ni Aaron ang pumili niyan, ang Diyos naman ang pumili. Oh. Ito ngayon, ipinatawag ni Moises sina Datan at Abiram na anak ni Eliab, na mga anak ni Reuben at palito. Ngunit sinabi nila, ayaw namin. Wow, grabe, no? Ay, hindi. Nagpapamahal-mahal pa ito. No? Ayaw namin, sabi nila. Ito pang sabi nila, hindi pa ba sapat sa iyo na inalis mo kami sa lupaing mayaman at sagana? Tumutukoy niya Egypt sa lahat ng bagay upang patayin ng gutom dito sa ilang? Bakit? Gusto mo pang ikaw ay kilalanin naming pinuno? Now, ang issue nila ay kay Moises actually. Pero ang ginamit nila na ika nga ay pang frontira ay yung kanilang kalagayan sa wilderness. Dahil mayaman at sagana naman daw yung Egypt, bakit kinuha pa sila doon para patayin lang dito sa wilderness, di ba? Yun yung inano nila sa mga tao. So yung mga tao naman, oo nga, ano, ilang buwan na, ilang taon na tayo rito, bakit ganito pa rin? Mag-iisang taon na tayo rito, di ba? So parang sinabayan nila ang issue nitong mga ordinaryong mga mamamayan. No? Alam niyo lahat ng mga diktador, ganun ang nangyari no? Kagaya si Stalin, no? Sinabayan nila ang labor union ng Russia na nagrereklamo sa mga royals kaya napatalsik nila ang emperor, yung Tsar of Russia. Ganon din sa Germany, no? Napatalsik ang pamumuno dahil nga sa labor union kumampi itong si Hitler at pinakita niya na may mga magandang bagay dapat na pwede namang gawin ng gobyerno pero hindi ginagawa. So kung siya makaupo, gagawin niya yon. Ayan. So naniwala naman yung mga tao. Ganon din po sa China. No? Si Mao Zedong noon, sinabayan niya rin yung mga reklamo ng mga labor unions at saka yung mga ordinaryong mamamayan. So dahil dyan, na-convince nila kasi nga tiyan na yung issue. Pero actually sa kanila, hindi naman talaga issue ang tiyan. Ang issue dito, gusto nila sila din may pwesto. Yun po yung pinakaano nila rito. So anong nangyari? Hanggang ngayon, hindi mo pa kami, sabi nila, dugtong nila to, nadadala sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay, ni nabibigyan ng bukirin at ubasan na aming mana. Akala mo ba'y malilinlang mo pa kami? Hindi kami pupunta. Hindi kami atin ng meeting. Akala mo, may saan mo pa kami ha? Hanggang ngayon, hindi mo pa kami nadala doon sa pangako na sinasabi na sagana na kami kinuha mo pa doon sa lupaing mayaman at sagana. Dahil dito nagalit ng gusto si Moises at sinabi kay Yahweh, huwag mo po sanang tanggapin ang handog ng mga taong ito. Wala akong kinuha sa kanila, sabi ni Moises. Sabi, hindi ko maintindihan ang mga taong ito. Wala naman ako may kinuhang isa sa kanila ni isang asno man lang. Wala rin akong ginawang masama ni isa man sa kanila. Minsan tama naman si Moises, no? Kasi minsan, wala ka namang, ikaw bilang leader, wala ka namang may ginawa talagang masama sa kanila, pero parang ang tingin, parang wala mo talaga, wala kang silbi talaga. Parang gano'n, ano? Parang wala kang silbi. Yun yung challenges karamihan ng mga leaders. Nakita niyo si Moises, ang Diyos na nakikipag-usap sa kanya, he is the meekest man on earth, o wala kang may masabi sa kanya, napakabait niya, pero makita ninyo, lahat, ang buong Israel, paulit-ulit na nagrebelde. Ito, magkasunod-sunod, nauna si Miriam, pagkatapos itong buong kongregasyon dahil doon sa 10 espiya. And then, ngayon na naman, magkasunod-sunod lang talaga. So, hindi makapahinga itong si Moises, siguro para makalbo na itong mama, sorry sa mga kalbo dyan. Hindi, ibig ko sabihin, para bang kamot ng ulo si Moses, nagkalaglagan na yung kanyang mga buhok. Dahil nga sa mga nangyayaring ito, na parang walang kapahingahan talaga. Sabi nga ni Moses, wala naman akong may ginawang masama. Bakit parang ayaw nyo akong papahingahin? So ngayon, sabi ng sa verse 16, pagkatapos sinabi ni Moises kay Korah,
Humarap kayo bukas kay Yahweh. Ikaw, pati ang mga kasamahan mo. Pupunta rin doon si Aaron, sabi ni Moises. Kayo ng mga kasama mo ay magdala ng isang lalagyan ng insenso at magsunog kayo ng insenso sa harapan ni Yahweh. Ganon din ang gagawin ni Aaron. Kinabukasan, nagdala nga sila ng insenso at lalagyan nito, pumunta sila sa may pintuan ng tuldang tipanan. So, para bang, talagang pinatulan nila. Ibig sabihin, yun talagang gusto nilang mangyari. Wala, sige, maganda to kami naman. Di ba? Pumunta sila sa may pintuan ng tulda. Si Korah at ang kanyang mga kasamaan ay tumayo sa harap ng tuldang tipanan at tinipon nila doon ang buong bayan sa harap ni na Moses at Aaron. Walang ano-ano'y nagningning ang kaluwalhatian ni Yahweh sa harap ng buong bayan. Sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron, lumayo kayo sa kanila para malipol ko sila agad. Sabi ng Diyos, tabi-tabi kayo nga, Moses, Aaron, kayong mga at ang sambahayan mo, tumabi-tabi nga at lilipulin ko itong mga ito. Yun ang sabi ng Diyos. At kinabukasan, namali ako. Sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron, lumayo kayo sa kanila para malipol ko sila agad. Ngunit ito, makita ninyo ang karakter ni ni Moses. Ganon ang ginawa sa kanya, pero nagpatira pa siya kasama si Aaron at sinabi nila, O Diyos, ikaw ang nagbibigay buhay sa lahat ng tao. Lilipulin mo ba ang isang buong bayan dahil sa kasalanan ng isang tao lamang? Nag-mediate ulit si Moses dito, nag-intercede ulit. Kasi ubusin na lang talaga sila ng Panginoon, naubos na yung pasensya ng Panginoon eh. Sumagot si Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga taong bayan na lumayo sa mga tuldan ni Korah, Datan at Abiram. Sabi niya kay Moses, sige, papalayo mo yung mga tao, ipatabi mo mga tao. Kaya tumayo si Moises at pinuntahan si Datan at Abiram, kasunod niya ang matatandang namumuno sa Israel. So may mga elders naman nakasama si Moses. Sinabi niya sa kapulungan, lumayo kayo sa mga tulda ng masasamang taong ito. Huwag ninyong hihipuin ang anumang ari-arian nila at baka kayo'y malipol na kasama nila dahil sa mga kasalanan nila. Lumayo nga sila sa mga tuldan ni Korah, Datan at Abiram. Sina Datan at Abiram ay nakatayo sa pintuan ng kanilang tulda kasama ang kanilang pamilya. So andun ang mga anak, ang asawa, nandun ang buong pamilya nila sa mga tuldan nila. At anong nangyari? Sinabi ni Moises, malalaman ninyo ngayon na isinugo ako ni Yahweh upang gawin ang mga bagay na ito. At ito hindi ko sariling kagustuhan. Kita ninyo, alam niyo kung si Moises, di ba, ilang beses na nga siya nagsabi na wag ako Panginoon kasi hindi ako karapat dapat yan, wag ako Panginoon kasi nga hindi ako magaling magsalita, di ba? Hindi niya kagustuhan, pero siya kasing napili ng Panginoon. So sabi rito sa verse 29, kapag ang mga taong ito'y namatay sa sakit, sabi niya, sa karaniwang paraan, kumari, kusa lang sila yan namatay, nangangahulugang hindi ako ang isinugo ni Yahweh. Pero sabi niya, ngunit kapag may ginawang di pangkaraniwan ang Diyos at bumuka ang lupa at sila'y nilulon ng buhay kasama ang lahat ng may kaugnayan sa kanila at sila'y nalibing ng buhay sa daigdig ng mga patay, nangangahulugang naghimagsik ang mga taong ito kay Yahweh. Yan yung sabi ni Moises. Verse 31, tingnan niyo, hindi pa halos natatapos sa pagsasalita si Moises ay bumuka na ang lupa. Naulit-ulit. At nilulun ng buhay si Korah pati ang kanilang mga pamilya at mga ari-arian. Anong nangyari? Bumuka ang lupa, kinain ang mga kumampi lang kay Korah. Magkakasama sila, kinain sila doon sa ng lupa, bumukas. Kalay mo yon, sa mali lang ng isang tao at wala namang kabuluhan actually na klase isyo, nilamon po sila ng lupa. At nadamay mga bata, asawa nila, mga kamag-anak nila. Ang daming namatay dito at silang lahat ay nalibing ng buhay. Muling nagsara ang lupa at hindi na sila nakita ng mga Israelita.
Dahil dito, nagtakbuhan ang mga taong bayan dahil sa kanilang nasaksihan. Lumayo tayo rito, sabi nila. No? Baka pati tayo'y lamunin ng lupa. So, nakita nila kung sino nga ba ang pinili ng Diyos. Pagkatapos pa nito, nagpaulan pa ng apoy si Yahweh at sinunog ang 250 kasamahan ni Kora na nagsunog ng insenso. Yung binigyan ng mga insenso para magsunog doon sa tabernakulo, sinunog din ng Diyos. Sabi ng verse 37, sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Eleazar na anak ni Aaron, na kunin ang mga lalagyan ng insenso at ikalat sa paligid ang mga baga. Kailangang gawin ito sapagkat sagrado ang mga lalagyan ng insenso. Bakit? Naging sagrado ang mga ito nang iharap sa altar ni Yahweh. Ibig sabihin, ginamit din kasi para iharap doon sa ano. At once na iniharap na sa altar ni Yahweh, sagrado na po yun. Dinala na po yun. Kung yun yung maalala, for example, sa atin, no, sa foot washing and communion po natin, pagka ang tinapay at ang alak, ang fruit of the vine natin, ay hindi pa na-pray at hindi pa nailagay sa gitna, kahit sino pwede pa nga yan kumain, no, uminom. Kung ang sobra niyan, inumin, pwede. Pero once na nasa harap na at na-pray na, hindi na pwedeng kainin ng kahit sino man ang sobra. Dapat ay susunugin or itapon sa lupa. Now, ganun din, yung mga bagay na binibigay natin sa Panginoon, hindi na po atin. Magiging sagrado na po yan, yung mga bagay na yan. Kaya po, yung mga gamit natin sa church, ingatan po natin, bigyan po natin ng kahalagahan, lalo na sa ating music department, yung inyong mga instruments, ang ating mga microphones, ang ating mga gitara dyan, pati yung mga upuan natin, kahit pati aircon nga natin mga kapatid, dapat alagaan po natin, mga upuan natin, yung buong sambahayan ng Panginoon, ang buong bagay na nilagay natin dito sa bahay ng Panginoon, wag po nating isawalang bahala. Kasi anything that we give, kahit ang inyong mga offerings, kahit ang inyong mga vows, kahit ang inyong mga tithes, once na binigay ninyo sa Panginoon, magiging banal po yan at hindi na yan po pwede maibalik sa kamay ng ordinaryong tao, mga kapatid. Kaya nga, minsan, maraming mga issue, although itong church natin, pasalamat ako talaga na hindi issue yung pagbibigay dito. However, may mga tao actually, kahit na sa aking pag-iikot, may mga churches na ang problema nila is that na yung kanilang member, tinatanong pa kung saan ginagastos ng pastor yung kanyang tithes, saan ba niya binabayad, ano ba ang pinagagamitan niya. No? Yun po ay mga kagaya po ni Kura, mga ganyan. O baka ingat po tayo, baka malamunin tayo ng lupa. Biro na po yun. Kumbaga, once na binigay mo na, hayaan mo na yan dyan. Bahala siya kung gagastuin man ng inyong pastor ng hindi tama, siya yung mananagot sa Diyos. Hayaan nyo na siya. Basta kayo, malinis ang konsensya ninyo, maayos ang inyong puso, binigay ninyo kung anong nararapat sa Diyos. Amen? So, wag po tayong maglagay ng mga evil eye sa ating mga sarili na ang nakikita natin yung mga mali or yung mga bagay na ang laki pala ng kinikita ni pastor, bakit parang kulang pa rin, di ba? Parang mga gano'n na sometimes hindi kasi natin alam kung ano pa yung mga pinagagastusan sa church. And then siyempre baka isipin natin ang laki-laki na nang natatanggap, no? Sa maintenance lang po ng ating church, baka ma-shock din po kayo. Sa ginagastusan ng ating church, Gayon pa man, mga kapatid, ito po ang prinsipyo ng Diyos. Once na nilagay na ng Diyos sa ninyo sa gawain ng Diyos ang anumang mga bagay, ito po ay magiging sagrado or sacred. Kaya, sabi nga rito, naging sagrado ang mga ito nang iharap sa altar ni Yahweh, kaya kunin ninyo ang mga lalagyan ng insenso ng mga taong pinatay dahil sa kanilang kasalanan at pitpitin ninyo ng manipis.
Baga, iyan ninyo na maging manipis at gawing panakip sa altar. Ang mga iyon ay sagrado sapagkat inihandog na sa akin. Maging babala sana ito sa sambayan ng Israel. Sinabi, no? Kinuha nga ni Eleazar ang mga lalagyan ng insenso at pawang tanso, ipinipitpit ng manipis at itinakip sa altar. Ito'y babala, verse 40, sa mga Israelita na ang sinumang hindi saserdote o hindi kabilang sa angkan ni Aaron ay hindi dapat mangahas, magsunog ng insenso sa harapan ni Yahweh. Baka matulad sila kay Korah at sa mga kasamahan nito. Ang lahat ng ito ay ginawa ni Eleazar ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moises. Si Eleazar po ay anak ni Aaron. Now, makita natin mga kapatid na hindi dapat pakialaman ng kahit na sino man ang mga bagay na hindi naman naordina sa kanya or hindi naibigay ang responsibilidad. Kagaya niyan na may mga functions po yung pastor na sa pastor po yun nabilong. So kung man ay dapat humingi tayo ng basbas sa ating pastor kung ito ay gagampanan mo o ito ay gagawin mo, no? At ako naman nagpapasalamat na ang ganyang kultura ay maayos po yan sa ating church, no? At parang wala sa atin yung parang nagko-competition kung sino ang maging leader or what, no? And I like that spirit sa ating pong church ngayon. Now, in verse 41, kinabukasan, sinumbatan, ito pa, matapos na ganun ang pinakita, na ibig sabihin, kinatigan na ng Diyos si Moises, ito pang nangyari, sinumbatan ng buong bayan sina Moises at Aaron. At sabi nila, pinatay nyo ang bayan ni Yahweh. Sabi niya, dahil sa inyo. Namatay yung mga tao. At nang sila'y nagkakaisa ng lahat laban kay Moises. So, grabe, no? Matindi itong pinagdadaanan ni Moises. Hindi makapahinga yung mama. Na lahat na lang parang sa kanya, binabato sa kanya lahat, kasama si Aaron. At lumingon sila sa toldang tipanan at nakita nilang natatakpan ito siyempre nakaharap sila kay Moises tapos nakatalikod sila sa tabernakulo tapos lumingon sila lahat, nakita nila na puno ng ulap at nagniningning doon ang kaluwalhatian ni Yahweh doon sa tabernakulo. Pumunta sina Moises at Aaron sa harapan ng toldang tipanan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, lumayo kayo sa mga taong ito at lilipulin ko sila ngayon din. Sabi niya, ngunit ito nagpatira pa na naman sa lupa sina Moises at Aaron. Ayan. Kaya nga mga kapatid, minsan hindi natin nakikita yung ginagawa ng ating leader. Sometimes baka iniisip na wala namang may ginagawa yung leader. Hindi natin alam kung paano siya intercede sa bawat isa sa atin. Paano ba siya humarap sa Diyos na nasa pagitan siya ng tao at ng Diyos, ng kongregasyon at ng Diyos. Alam niyo, napakahirap po na trabaho ang ginagampanan ng mga pastor po. Kasi alam namin bilang pastor ang inuutos ng Diyos. Kapag hindi namin ito gampanan at ituro, kami mananagot sa Diyos, di ba? Ngayon, kapag ituro naman namin sa tao, magagalit naman yung tao. Sa amin naman sila magagalit at hindi naman kami magiging paborable sa kanila. So, kung ikaw ang leader, saan ka kaya? Anong gawin mo? Pag hindi mo gawin yon, lagot ka sa Diyos. Pag ginawa mo naman yon, lagot ka sa mga tao. Pagka sinabi mo sa kanila, may insulto sila, magalit sila, masasama ang loob nila dahil pinagsabihan mo sila, lagot ka. Di po ba? Kaya halos walang magawa si Moises, pero nung ang mga taong ito, sabihin kung si Moises, medyo iba lang ang espiritu, sabi niya, sige Lord, ubusin mo na sila Lord. Pero nagpatira pa si Moises at saka si Aaron at humingi sa Diyos. Anong sabi nila? Magsunog ka, sabi ni Moises kay Aaron, dali, magsunog ka ng insenso sa lalagyan ito, dalhin mo agad ito sa kapulungan at ihingi mo sila ng tawad kay Yahweh sapagkat kumakalat na ang salot dahil sa kanyang galit or puot. Ibig sabihin, galit na yung Diyos. Sabi niya, dalian mo, magdala ka ng insenso at dadalhin mo doon at hingi mo ng kapatawaran ng mga tao sa gitna ng mga tao habang naiwan si Moises na nakapatira pa sa harap ng Diyos.
And in verse 47, sinunod nga ni Aaron ang sinabi ni Moises at patakbo siyang nagtungo sa gitna ng kapulungan, yung ng kongregasyon. Pagdating niya roon ay marami ng patay. Nagsunog siya agad ng insenso at inihingi ng tawad ang sambayanan. At siya ay tumayo sa pagitan ng mga patay at buhay at tumigil ang salot. Yan po mga kapatid, matindi na trabaho. Sa pagitan ng patay at buhay, doon siya sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, di ba? May mga buhay pa eh. Hiningi niya sa Diyos. At namatay sa salot, alam niyo ba? Dahil lang doon, ang namatay ay 14,700. Bukod pa sa mga namatay na kasama sa paghihimagsik ni Korah. Yung po ay nauna nang namatay. Plus, so approximately, ang namatay po sa kanila ay abot siguro 20,000, no? Kasi nga 250 princes, may pamilya pa 'yon. May mga anak pa, may asawa. May alipin, may mga alagad. Siguro may 20,000 lahat 'yon. Kasi hindi naman nabilang yung basta ang binilang lang doon ay 250 princes, pero kasama kasi pamilya. 'Di ba? Si Korah kasama pamilya niya rin. Nadamay mga kapatid. Ingatan po natin ang ating mga ginagawa sa Panginoon, mga kapatid. Ingatan po natin ang ating paglilingkod, lalo na sa ating mga ministries. Kasi nga, mga kapatid, hindi lang po tayo ang mananagot, kundi kasama na po ang ating pong pamilya. Now ngayon, sabi ng Jude 1:11, woe unto them, for they have gone in the way of Cain and run greedily after the error of Balaam for reward. At nakasama pa siya rito, and perish in the gainsaying of Korah. Ano po mga kapatid? Nakasama ang yung sinasabi ni Korah na kumbaga mga sinasabi niya laban sa kanyang leader, they all perish, kagaya din ng sumunod sa greediness ni Balaam, na kagaya din ng murder ni Cain dahil sa inggit at dahil sa galit niya, mga kapatid. So sabi nga ni Apostle Jude, kawawa sila na sumusunod sa ganitong mga daanan. Ibig sabihin pati yung mga mga pananalita, yung mga gossip, yung mga gainsaying or mga reklamo, pati yung mga complaints, actually mga kapatid, pwede naman tayo mag-suggest, di ba? Pwede naman po tayo magsabi na baka pwede natin gawin ito. Kaysa sa magreklamo na wala naman tayong ginagawa sa loob ng church, di ba? So, mga minamahal, tandaan po natin ito. Ang mga bagay na dinadala na natin sa Panginoon, yan ay mga banal na bagay. Ano po ba ang mga dinadala natin sa Panginoon? Dinadala po natin sa Panginoon ang ating mga offerings, ang ating mga tithes, ang ating mga talento, ang ating mga sarili. Kaya nga sabi nga ng Biblia, sabi niya, i-offer daw natin ang ating mga sarili like a living sacrifice. Kaya nga mga kapatid, habang nandito tayo sa harap ng ating Panginoon at magsamba tayo sa Panginoon, tandaan po ninyo, binanal kayo ng Diyos. Ginawa na kayong banal ng Diyos. And so therefore, wala po tayong pwedeng isipin na iba, kundi ang ialay ang ating mga sarili, ialay ang ating kalakasan, ialay ang ating kasiyahan, ialay ang ating kaisipan, ang ating puso sa Panginoon para purihin ang ating Panginoon. Dahil binanal kayo ng Diyos, dahil kayo ngayon ay nasa harapan ng presensya ng ating Panginoon. That is why sa araw na ito, mga kapatid, kayo ay kagaya ng tabernakulo, kayo ay kagaya ng isang templo na ang the Holy Ghost is with you, and so therefore, mga kapatid, sa harap ng Diyos, kayo ay mga sacrifices na banal na ginagamit sa harapan ng ating Panginoon. That is why, lahat kayo na ginagamit ng Panginoon, make yourself straight in the presence of God. Kaya sa araw na ito, mga minamahal, wala po tayong ibang pwedeng gawin kundi purihin ang Diyos ng buong puso, buong kaisipan, buong lakas, buong kaluluwa, ialay natin dahil tayo ngayon ay naihandog na sa harap ng Diyos at nagiging banal
dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus. God bless you all.